Hello, hello! Good evening, good afternoon, and good morning. Kung saan ka man nanonood ng ating live, and we are live right now dito sa ating community kung saan kakaroon tayo ng live question and answer pagdating sa FB ads. So if you are watching right now, ayan, kung first time mo lang itong napanood yung mga live ko dito, kaka-join mo lang sa community natin, or maybe first time mo lang na follow yung tong page ko na discover, let us know where are you from. Yan, chat ka dyan sa baba. Saan ka nanonood? And let me share this sa ating community. Yan, share ko lang sa community natin. And kung tingin mong helpful yung mga tinuturo natin dito, yung mga pinag-uusapan, at tingin mong makakatulong din to sa community mo, yan, feel free to share. So, ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, is Ask Me Anything. No? Kung nagpa-Facebook ads ka or maybe aspiring media buyer or gusto mong itry yung FB ads sa business mo, if meron kang mga questions, katanungan pagdating sa FB ads, so go ahead, mag-iwan ka ng questions dyan sa ibaba, at yun yung sasagutin natin. Yan. Sige, before that, no, i-share muna natin to sa group natin and para makapag-start na tayo ng ating live question and answer, live Q&A training dito sa ating community. Alright, so let's go, let's go. Ayan. Ayan, let us know where are you from. Sige, chat ka dyan. Meron na tayong mga viewers. Yan, kakarating lang. Sige. Thank you so much. Ayan. So, sige, mamaya babasahin ko yung mga nandyan ha. So, let me share this muna. Thank you so much. Ayan, sa mga bagong pasok, thank you for coming. Kung meron ka mga katanungan na hindi ko nasagot last week, no? Kasi last week, I believe nagkaroon tayo ng specific topic, no, na pinag-usapan kung paano natin isipin ko ano yung topic natin last week. Yeah. Ang topic natin last week is doon ko itinuro, no, kung paano nyo i-grow ang business nyo at paano nyo mapapataas yung ROAS na tinatawag. Nagbigay ako ng tips kung paano mapapataas yung ROAS sa business. So, kung na-miss mo yung training na yon, available po yun sa YouTube. So, pwede mong puntahan sa YouTube ko. Nandun yung recorded replay ng live Q&A and training natin sa YouTube ko. Go ahead, punta ka lang doon. So, doon ko na-share yung 5 tips and strategy paano nyo papalakihin yung ROAS nyo on doing FB ads. So, ayan. Thank you so much for coming sa mga nandyan na. Let us know where you're from. Sige, shoutout muna natin yung mga nandyan na. Thank you so much. Ayan. Here we go. Here we go. Let's go. Aniway Agustin, Jocelyn, thank you for coming. Thank you for watching this live. Alright. Uy, si M. Baluka is watching. Ayan. So, kahit hindi po kayo mag-comment, nababasa ko. Ganun po sa Facebook, nakikita ko kapag nanonood kayo. Ayan. Si J. Carmelotas. Ayan. Thank you for coming dito sa ating live Q&A. Ayan. Sige. So, recap lang, no? Saan nyo makikita yung ating mga recorded training. So, ang ginagawa ko every time na meron tayong live, and I believe aware naman kayo sa changes ng Facebook. So, ang ginagawa ko is, after nating mag-live sa page natin, is dina-download natin yon and ina-upload natin yon sa ating YouTube channel. So, para naka-back up yung ating mga content and mas maraming ma-reach, mas maraming makakita, di ba? Mas maraming ma-help ng mga content and yung mga live Q&A na pinag-uusapan natin dito. So, saan nyo siya makikita? Share ko yung screen ko. So, as you can see here, ito yung aking YouTube channel. Type nyo lang po sa YouTube, J. Gregorio, lalabas na yon, or FB Ads, J. Gregorio FB Ads. And then, makikita nyo dito yung mga, 12 days ago, 2 weeks ago, and ito naman yung 6 days ago, I believe Saturday din yon. So, ito yung ating topic last week. Also, may makikita mo dyan yung mga live Q&A. Ayan, marami pa dito, live Q&A. So, weekly ginagawa po natin to ngayon. Starting this year, my commitment is to help yung mga aspiring media buyer, mga business owners na gusto mag-run ng ads by providing yung mga training like this, Q&A, mga free video training, free video tutorial sa Facebook ads pag nasa YouTube. So, anything na alam kong makaka-help and makakatulong sa mga kababayan natin o mga nagsisimula ng business at gumagamit ng FB ads, yun yung aking one goal. Alright, so sa mga nandyan na, thank you for coming. Salamat sa pag-attend dito sa ating live Q&A. So let's start sa ating Ask Me Anything session. Ayan, Ask Me Anything
Facebook Ads Mastery with Coach J. Gregorio. So pag-uusapan natin dito, yung mga katanungan nyo and ano yung mga challenges nyo. So meron ba ditong nag-run ng ads and nahihirapan? Saan ka specific? Anong challenge mo? Saan ka specific nahihirapan? Or kung meron kang questions, kung nag-run ka na ng ads, kung ano yung pwede mo i-consult sa akin directly, pwede mo yung itanong dito sa ating live. So, saktong-saktong live na to kasi nga, marireplyan kita and masasagot ko on live yung katanungan mo as long as related dun sa topic na pinag-uusapan natin. Alright, so yun. So, go ahead. Thank you so much. Ayan, yung mga nandyan na. Thank you for coming. Ray, ayan, yung mga tawag dito, mga loyal viewers natin na nakikita ko na dyan. Si EM, yung iba mga bago lang, of course. And kararating lang dito sa ating Facebook page or sa Facebook group na naka-join. And for those, no, follower na mga nasa page ko, meron po akong Facebook group. Ayan, bago tayo mag-start and habang nag-iisip pa ng mga katanungan yung ating mga viewers, if you want to join dun sa akin Facebook Ads community, meron po akong Facebook Ads community. So all you need to do is to type FB Ads Media Buyer. Okay? Or FB Ads group for media buyer. So pwede nating lagay yun. FB Ads. Ayan. Group for media buyer. Ayan. Test ko lang kung lalabas yun sa akin. Kasi marami namang group, no? You can join naman sa multiple group. FB Ads group. Ayan. Masyadong mahaba ata ang na-type ko. Ayan. Ayan, ang dami na pala. FB Ads group, no? Ang daming lumalabas. Pero makikita nyo po yung blue na banner. So, akin po yon. So, basically, marami pong group na pwede kayo talagang mag-join. So, free lang din naman. So, yun. Sige. Alright, so yan. Let's do this. Meron ng questions. Ayan, sige, may mga tanong na. Sasagutin natin yan. So, i-flash ko lang sa screen. Baka hindi kasi nila alam. Ayan, flash ko lang sa screen. Ito po yung group na most of the time dito ako nag-update in advance. Let's say, ganito ginagawa ko. Pag meron ako mga bagong i-release na video, one day ahead is nag-update ako dito sa aking Facebook group para mas una silang makakapanood ng mga training. And also, dito rin ako nag-a-ask ng mga questions. Ay, example dito, meron akong questions, no? Kailan ba to? February 7. So, mga ilang weeks to, 3 weeks ago, nag-ask ako dito, if interested sila sa 1-hour Facebook ad tutorial, free, full guide, sa YouTube ko i-upload, and then, yun, ang daming interested, nag-type ng free is 428. So, meaning to say, yung mga content na nire-release ko is binabalidate ko muna yan. Okay? Bukod syempre, dapat alam ko yung topic, binabalidate ko muna yung topic, yung gusto kong ibigay sa community natin para 'di ba ma-maximize ko yung mas maraming reach at mas maraming ma-help ng topic na 'yon. Ayan, marami pa dito. Ayan. Also dito may mga ano din tayo community members na nag-ask ng questions. Also hindi ako nagsasagot dito ha. Community members na natin dito sa Facebook group. Iyon yung maganda. Ayan. So yun yung advantage talaga na meron kang kinabibilangan na community na dapat is aligned dun sa specific niche na gusto mong matutunan or pinasok mo. Let's see dito, ang question ko is bakit mahalaga ang ROAS? And then, sabi nila, maraming interested, 146 comments, ROAS. So, I created a video, which is yung live training ko na ginawa last Saturday kung paano ma-increase yung ROAS. So, nakakakuha na kayo ng idea, diba? Ito yung strategy na to is, content creation strategy. So, if anyone here na gustong matuto pagdating sa content creation, paano i-grow yung business, same pattern lang po, same approach, build a community, engage sa community, and deliver a content based dun sa problem, di ba? At solution na gusto nilang makuha. So, that's it, no? Hindi mo kailangang mag-isip ng idea. So, hindi mo kailangang mag-isip ng content. So, sobrang daming content and problem na dapat mong isolve pagdating sa content creation. So, let's go back dun sa ating live training and ask me anything questions. So, sasagutin ko na po yung mga katanungan nyo. Let's go. Let's do this. Ayan. Sige. Ayan, sa mga bagong pasok lang, pwede po kayong mag-ask ng question dyan sa ibaba. Ask me anything po ito related sa Facebook ads. So, kung meron kang questions, katanungan na gustong i-consult sa akin directly pagdating sa ads, go ahead. Hi, Jet Lee, Maala, Ryan, shout out po.
So, ayun, ano po ang minimum na magagastos sa FB ads, no? Number one questions, no? Ang minimum na magagastos sa FB ads is kung magkano yung sinet mo na budget. Kung ilan yung maximum, yung kumbaga, FB ads, hindi kanya, ililimit ka ng FB ads. Okay? Meron siyang daily limit sa FB ads. Pero, ang minimum na pwede mong i-allot sa Facebook ads na pwedeng i-accept ni Facebook is $1. So, naglalaro siya ng 57 pesos, okay, o 55, depende sa palitan kasi $1 ang minimum. So, meaning, sa 50 pesos or 60 pesos, you can start running ads na. Okay, so parang testing mo kung gusto mo mag-run ng ads at bago ka pa lang, you can run ads for only $1. Ganun lang po kababa ang minimum ni Facebook. Sa TikTok ata, 1,000, no? Kung di ko alam kung nag-change na si TikTok. Okay, so yun po yung minimum. Ayan, less than 60 pesos. Alright. Ano pong effective na FB ads sa real estate, Jimmy? Si Jimmy di ba yung nagtanong kanina? Okay, so nasa real estate ka, Jimmy, no? So, ang effective na FB ads sa real estate, hindi ko masasagot specific yung anong effective na ads dun sa specific niche na yun. Pero, maraming way para maging effective yung real estate ads mo. And, isa sa mga una mo kasing gagawin sa pag-ads is kailangan meron ko munang tinatawag na competitor research. After mo mag-check ng mga competitor mo or competitor research mo, magkikreate ka naman ng customer avatar mo. Kasi yes, chinek mo yung competitor mo, pero hindi mo alam sino ba yung mga customer avatar na tinatarget nila. So magkakaiba kasi, example, yung competitor research mo, ang chinek mo, nagbebenta pala ng condo, tapos ang binebenta mo is house and lot. So magkaiba yon. So pero ang kinukuha mo doon sa mga competitor mo is ano yung mga ad na nag-work sa kanila, ano yung mga creative na tingin mong pwede mong kuhanin as an inspiration, hindi siya i-download tapos gagamitin mo sa ads. Hindi po yun yung tinuturo ko. Kuha ka lang ng inspiration. So, merong tool, FB Ads Library, pwede nyo pong search yan. You can search yung mga name ng mga competitor or research mo po yung pinaka-specific keyword about dun sa pwedeng developer or topic. So, dito papakita ko para alam ng iba. So, let's say, ayan, Jimmy, pwede ko bang malaman kung anong property? Sige. So, ako na lang magsasample. Wag na nating tanongin. So, meron akong dalawang ipapakita. So, ang una, ang una ko ipapakita is, ayan. So, open ko lang yung aking mahiwagang tool. Ayan. Meron po kasi kung tool na ginagamit. Yung isa is libre. Yung isa naman is free trial. You can try. So, ito pinaka-best, libre. So, ang gagawin mo, dito, ang share screen ako, Jimmy, sa mga hindi pa nakakaalam, meron pong FB Ads Library. So, sa FB Ads Library, ganito po yung makikita nyo. Here we go. Ayan, share screen ako. Type nyo lang FB Ads Library or FB Ad Library. So, dito, pwede yung i-search and all ads. Make sure all ads. Tapos, sa real estate na lang tayo, wag na tayong lumayo. Ano bang pinakakilalang real estate? So, sabihin yung SMDC, Ayala, and so on. Sabihin natin Ayala. Okay? Ito yung keyword, Ayala. Ayala property or SMDC yan. So, dito, pag sinearch mo siya, meron ditong lalabas na mga related na ads sa Ayala. Pero hindi lahat. So, kailangan mo kasing specific yung keyword or specific page. But still, makikita mo dito yung estimated number of ads na connected sa Ayala na keyword. Ayan, oh. So, 2,900. Okay? Sabihin natin 2,000 plus. Yung tinype ko yung Ayala. Ayan. So, makikita mo, yes, ito nga Ayala. Ito yung mga property na ino-offer ng Ayala. So, dito, kukuha ka ng inspiration and yung tingin mong makakakuha ng attention mo, effective yon kasi nakuha yung attention mo. And pwede mo ring ipatry sa mga friend mo kung mapapa-stop sila dito sa mga ads na to. So dito, more on ito yung pinapakita. Let's say ito, sayang oh. So, hindi ganun kaganda yung thumbnail, hindi na ma-maximize. So, ang mga pwedeng nakaka-hook ng attention sa akin dito, ito, this one. Oh, nice. Na-mix na yung DMCI, no? So, ito, maganda to. Mga ganyan. Merong customized thumbnail dun sa tinatawag dun sa video. Ayan, oh. Tapos, video ang ginagamit. And sa picture naman, ito, maganda to. Oh, okay. Foreign.
So, kumbaga mix kasi Ayala lang i-type natin. So, pag tinype mo yung Ayala mismo na property, Ayala Land, or ano ba yung property ng Ayala? So, sige. Sige. Type natin Ayala, Evo City. Ito, na-search ko to sa na-share ko to sa aking YouTube. So, kapag ito yung tinype mo, ayan, specific yung ad. So, meaning, kokonti pa lang yung nag-run ng ads. Only 31 running ads. So, possible dito yung multiple advertiser to or ilan lang na advertiser yung nag-run ng ads. So, dito, ang ino-offer is yung Ayala Evo City, Anyana. Okay? Saan dito yung Evo City? Mix. Ito yun. Ayan. Mix up. So, sobrang konti lang na nag-run ng ads dun sa na yun. So, parang sobrang konti pa lang talaga. Okay? So, ganun din sa mga other competitor mo. So, yung isang tool naman na ginagamit ko, I'm using a tool na PP Ads. So, dati available lang siya sa TikTok. So, paano ko siya ginagamit? So, basically dito sa aking tool, pwede ko mag-search dito ng mga advertiser or pwede rin namang FB ads and itatype ko yung keyword. So, dito, ang gagawin ko, ayan, is, by the way, free po ito, yung trial. Pero, kung hindi nyo naman kailangan, you can, stick dun sa FB Ads library na free. So, pwede ko siyang, ma-recommend sa mga, especially sa mga nagsisimula yun. Pero, if you want to explore itong PP Ads, so, ilalagay ko po yung link ko dyan sa ibaba ng video na to. That's my affiliate link, by the way. So, isa to sa mga nire-recommend kong tool. Ayan, sige, dito. Alright, sige. So, sasagutin ko yung mga question niyo mamaya. Ayan. Ayan. Ayan, sige. Sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Ayan, sige. Merong mga katanungan dito. Maganda, sasagutin ko yung access dun sa course, no? Sasagutin ko yon. So, dito, ang gagawin natin, itatype ko dito yung Ayala. And of course, no, dapat naka-filter by country. Apply. Tapos, Ayala. Okay? So, Philippines. Tapos, let's see. Okay, mix. Mix na siya. This one, ito may Ayala dito. Ayan. So, sobrang mix. So, kailangan natin ng specific page or keyword. So, Ayala Land. Ayan. Ito, Ayala na to. Ayan. Ayan. So, kapag dinagdagan mo yung keyword, ito, Abida, Ayala, yan. So, dito, makikita nyo, iba yung, iba yung parang, interface. Nakikita natin yung likes, comments, shares, saka ilang days na siya nag-run ng ads. So, dito, nababalidate ko kaagad kung effective yung ads, depende sa time of running, sa days of running ng ads. Plus, chinecheck ko rin yung engagement, kung maraming engagement, saka comment. So, kapag konti ang comment, so, possible, bago lang yung ads. Pero kapag matagal na yung ads tapos maraming engagement, ibig sabihin, kino-consider ko na effective yung creative niya. Okay? So, dun ko siya na babalidate. So, ito, sa ad competitor research, no? So, ito yung isang tool na ginagamit ko. Bukod dito sa ad library, ginagamit ko din siya. Okay? Both. Tinetest ko parehas yun. Okay? So, yun yung strategy ko, Jimmy. So, start ka muna sa FB ad library. Free lang naman yun. Okay, so yeah, next question natin. Okay, sige, sagutin natin to 2020 okay. So ito, sa mga nag-enroll dun sa sa course ko, so you can access po yung course. So possible hindi nag-redirect yung link pero para mapunta kayo dun sa specific course, ganito po. And let's go back. Ayan. So, punta po kayo sa website ko, jgregorio.com. Ayan. Ayan. Tapos, log out lang ako para makita ko sa inyo yung login process. So, ang ginawa ko po is migrate ko yung Negosyo Network membership, that's my membership site, papunta sa jgregorio. Yun lang naman. So, yung mga students ko doon, migrate ko. Kumbaga, kasi nandun na siya, nasa loob na siya. So, kailangan nyo lang mag-forgot password. Just in case nakalimutan nyo yung password, pero nung migrate ko siya, naka-default password naman. Pero, kung gusto mong i-reset yung password mo, go to sign in,
Tapos, ilagay mo lang yung username mo dito. Kung di mo alam yung username mo, pwede namang yung email. Email na lang to para safe. Tapos, ilagay mo yung password mo kung alam mo pa. Pero kung hindi, click mo tong forgot password. Tapos, ilagay mo po yung email mo dito. Okay? Make sure na dapat naka-enroll ka before. So, kung hindi ka man naka-login, meron ka dito makikitang live chat, no? So, naka-offline na yung live chat ko. So, pero, ayun, i-start mo muna itong email address. Ilagay mo yung email address mo dyan. Tapos, enter mo yung email mo and then mapapapunta ka dun sa, makaka-receive ka ng email to reset your password para ma-access mo yung account. Okay? So, same pa rin yung mga courses. Yes, may mga changes tayong gagawin this year and mga bagong courses din na i-release dito sa ating program. So, naka-admin kasi ko. So, punta tayo dito sa dashboard. Ayan. Basically, dito, same pa rin naman. Maka-access nyo po yung mga courses dito. Ayan. So, direct to the point, pakikita nyo na yung mga courses dito na in-avail nyo before. Nandito pa rin siya. Don't worry, wala namang nabago dito. Tapos, yung mga additional courses, as long as nag-enroll ka before, automatic naman yun na magkakaroon kang instant access sa mga bago and then sa mga updates na i-release natin. Okay? So, yeah. Yun po. Okay, next question. Sagutin natin yung mga katanungan. Ayun, hopefully nasagot ko yung mga katanungan sa mga hindi makalogin. If may recommendation po kayo paano i-handle ganun po, Coach J. Okay. Sige, si Rosemary, ask ko lang po anong problema ng ads ko. Before kasi if mag-run ng ads 1 day to 700, madami yung nag-inquire. But now, nag-run ako ng 1 day 700, 5 to 10 lang yung nag-i-inquire. 10 kaya ang problema. Sana matulungan niyo po ako. Si Rosemary, nahihirapan siya, no? So dati, sabi niya, ang daming inquiry. Tapos ngayon, kukunti na ang inquiry. So, ang question, Rosemary, yung same ad na ginagamit mo ba before is still iyon yung ginagamit mo. Kapag iyon yung ginagamit mo, yun, expect talaga na, kumbaga, yung creative mo na yun is nagkaroon na ng creative fatigue. Kumbaga, yung mga nakakakita nun, parang hindi na masyadong pinapansin kasi nakikita na rin yung creative na yon. So, all you need to do is to create a new creative. Okay? Iyon yung gawin mo. New creative, new messaging, new different edits. Tapos, itry mo mag-target ng ibang targeting. So, bukod sa bagong creative, kailangan nagta-target ka rin ng different targeting para nalilesen yung mga taong nakakita na before. Okay? Kumbaga, relaunching yung ads ang tawag doon. Magre-relaunch ka ng ads. From scratch, hindi mo iuulitin yung ad mo before na paulit-ulit lang. Okay? Rihanna, yes. Bakit yung hindi ko ma-open last year ako Yes, Rihanna, go ahead. Go to jgregory.com and set forgot password to log in. Okay? So, yun po yung process. Alright. Ayan. Good evening, Baet. Good evening. So, Coach, ano bang magandang objective kapag nasa diagnostic clinic? The goal ng client is makilala at madagdagan yung customers nila. Okay. Number 1, Emerance. Ano ba yung problem na sinusolve ng clinic or ng client mo? So, once you identify, search ka ng mga specific interest or keyword, then iyon yung i-target mo sa targeting. Okay? Pero dapat, yung creative mo, align pa rin dun sa mga tina-target mo. Yung copywriting, yung video, yung picture, dapat align yun sa mga target audience mo. Okay? Hello, Coach. Nag-run ako ng high ticket value na chandelier. $1,000 per product, US target. Si Julia Mirantes. So, sa'yo ba tong product or dropshipping ba to? Kasi US yung target market. So, for sure, hindi mo to ship from the Philippines then papadala sa US. If tama ako, okay? So, medyo high value nga siya. Tapos, ang magiging challenge kasi kapag chandelier, so, yung majority ng mga customers gusto makita on hand yung product. So, para mas maging converting yung product mo na to, dahil high value nga, let's say, mga 50,000 to more than, is talagang damihan mo ng sobrang daming testimonial and proof dun sa landing page mo. Kung meron kang landing page or Shopify, dapat maraming social proof and review na legit dapat. I suggest video review. Okay? Kasi, yun nga, sobrang high ticket nito yung ganitong product. Tapos, international target pa. Yes, same ads. Rosemary, yun yung action steps. Create new ads. Kumbaga from scratch, isipin mo na first time ka mag-run ng ads para matest mo yung bagong angle. Kasi yun nga, yun yung naging challenge mo eh. Kaya
Ayan, thank you Coach J, na-access ko na po. Noted Coach, sabi ni Rosemary. So, sabi ni Jocelyn, hi sir, ano pong magandang demographics sa home service massage? Thank you po. Yung target market mo, pwedeng demographics, pwedeng naka-base sa age. Ayan. Or location-based targeting ang pinaka-best. Location-based targeting. Kasi kung mag-target ka ng Philippines, tapos yung services mo, di ba, specific location lang yun, ang hirap naman na pumunta sila doon sa place mo. Okay? High value target po sa US. Ayan. Yes po, dropshipping. Great, tama. Suggest ads para po sa construction for residential commercial company, high ticket po. Ayan. Nice. Ano tong ano? Ano ba to? 5K pataas? Pops Manansala. Anong ino-offer nyo dito? Kasi construction or ano lang to, planning? Kasi 5K pataas, no? So, mga 250K to 300,000 yung offer nyo. So, dito mga high value target yung dapat i-target mo dito. Tapos, syempre, construction. So, syempre, dapat ang tina-target mo dito yung mga gustong magpatayo ng bahay, gustong mag-build ng business, or mag-build ng residential, and yung mga building para sa offices. So, yun yung mga ilalagay mo sa keyword. Pwede mo target mga business owners. Okay? Mga high value interest. Okay? So, pwede mo ilagay, Pops, eto tips to. Okay? Kung high value ang target, try mo ilagay sa targeting. Eto, ipapakita ko siguro. Para meron tayong quick demo. So, kapag nag-run ng ads, so makikreate lang ako ng campaign. Ayan. Let's create a campaign. And then, mag-share screen muna ako. So, ang ita-target mo, okay, so, ano pala itong na-share screen ko, iPad. Sige, bago tayo dun sa tutorial. Kapag high value yung target audience, ito, sabihin natin, high value yung offer. Ibig sabihin, mataas. High value. Okay? I believe na-share ko na din to. High value. Okay? High value interest. Then, creative. Okay? So, this one. Tapos, pwede ka bang mag-target. Kumbaga, ang gusto kong iparating is high value dapat yung creative mo and then yung interest. Kasi mamahalin ang ino-offer mo. Di ba? Mataas. So, tapos ang creative mo parang hindi siya kapansin-pansin, hindi siya nakaposition as high value. Okay? So, ngayon, sa high value, additional, dapat high value din yung iyong messaging. Okay? Kumbaga, yung mga sinasabi mo dun sa ad, yung copy. Tapos sa interest, ito, bibigyan kita ng tip kung high value ang gusto mo. Pwede mo dito yung mga someone na mahilig sa mga high value goods. Okay? Meron po yan sa Facebook. Search mo na lang. Mga high value goods. Or prepared yung mga high value item, high value goods. So, yung mga talagang bumibili online ng mga mamahalin. Okay? Tapos, dadagdagan mo pa ng interest and i-align mo dun sa target audience mo. Kung mga business owners, residential, buildings, and so on, mga banks, ayan, pwede mong i-target yon. Okay? So, yung mga tips na pwede kong Pero, kailangan mo munang i-priority. Dapat high value creative and high value messaging yung ad mo para ma-attract mo sila. Okay? So, yun yung yung tip ko sa iyo, Pops. Okay. Coach J, mabibigyan mo po ako na nag-enroll kami kagabi sa webinar niyo, sample video. Para po sana panoorin ulit. Sarap kasi makinig sa inyo. Shera, nag-avail ka ba ng recording? If yes, send ko sa iyo sa pwede kong send sa iyo sa message mo ko sa page ko na to. Send ko sa iyo yung link ng replay if ever nag-avail ka ng recording. Okay? Send ko sa iyo. Dito na lang, wag na sa email kasi hindi siya nabubuksan naman namin 'yon, pero mas mabilis kung sa page. Okay? Good evening po sa lahat. Ayan, si Kasangga. Ayan, Kasangga, thank you so much for tuning in. Ayan. Soon invite kita, brother. Content creation live tayo. Okay, sige, balikan natin yung katanungan. Best demographics and targeting po para sa health and wellness product. Okay. So, ang una nating maiisip kapag health and wellness product, ang karamihan
Ang una nating nilalagay is mga related sa health, tapos wellness. Yun yung una talagang nilalagay. So kapag yun yung tinarget mo, ganitong mangyayari. Let me share my screen. Okay? So ano bang campaign? So let's say engagement na. Engagement na lang. Manual, create. Ayan. So dito makikita sa middle yung targeting dito nalalagay. Health and wellness. So, click nyo lang po yung audience suggestions. Tapos dito po. Health and wellness. Yan. So, dito makikita natin, yan, yung health and wellness na mga interest. Ito, fitness and wellness, pwede to. Health and wellness creators po ito, job title. Make sure na dapat interest-based. Kasi kung behavior, kukunti lang yan. Job title, kukunti lang yan. So, ito po yung direct targeting based dun sa niche natin. It works naman yun. Pero syempre, Facebook ads is bidding. So, maraming mga advertiser na nagtatarget ng same interest na tinatarget mo. Kumbaga, nakikiride ka dun sa targeting. So, kailangan, ibahin mo yung tinatarget mo. Hindi naman disalign dun sa specific na gusto mong i-target. Okay, pwedeng related dun. Okay? Ano ba yung mga related pagdating sa health magazine? O yun, health magazine. Meron bang health magazine? Meron bang TV, parang TV program dito sa Philippines na ang pinag-uusapan is health? Diba? Or meron bang ambassador dito sa Philippines na nagtuturo pagdating sa health? Okay? So, yun yung mga pwede mong ilagay. So, try natin. Health. Wala, no? Si Doc Alvin. Nakafollow kasi ko dito. So, ayan, mga doktor. Yan. Or, kung health naman, pwede mo rin i-target ano ba yung mga specific problem na nasosolve ng health product mo. Okay? So, pwede siyang ilagay doon. And as long as, no, naka-engagement naman yung ads mo, wala namang magiging problema. Pero for those people na nagko-conversion ads, yun na ino-notify ka ni Facebook na hindi mo na matatrack yung purchase kapag health and wellness yung category ng ino-offer mo. Pero kapag send message, kahit health and wellness product pa yan, walang problema. Okay? So, dito po yung detailed targeting. So, yung iba, hanggang detailed targeting lang. Pero once you explore itong behavior and demographics, marami pa po dito. Okay. So, dito, you can try yung educational. Say this one. Sobrang effective nito. So, I have running ads na hindi talaga open targeting ang nag-work. Ang nag-work is specific demographics. Tama, no? Specific demographics based dun sa educational level yung tinarget ko. And it works. Okay? On average, nasa 10 yung ROAS niya. So, ganun siya ka-importante. So, dapat, yun nga, hindi lang kasi dapat detailed targeting yung tina-target mo. Yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na dapat yung creative mo is kayang mag-target ng mga tao. Kasi, yes, nalagay mo nga yung targeting. Pero ang sinabi mo naman doon sa video is hindi naman related para sa tina-target mo. Hindi rin connected. So, kailangan yung messaging, targeting is both, parang connected yun sa dalawa. So, mas magiging powerful yung ads mo kapag ganun yung naging approach mo. Okay? So, hopefully nakatulong sa ito. Sino nagtanong kanina? Si Makmak. Ayan. Hopefully nakatulong to. Sige. Good evening sa lahat. Tips po. Ayun, nasagot ko na to. Sige, Annalyn, please send a message po dito sa page ko para ma-send po namin kaagad yung replay kagabi. Okay? Si Shera. Message niyo po ako dito sa page ko. Ayan. Ayun. So, ayan. Yun po yung sa real estate po, paano mag-targeting? Ang dami nagtatanong sa real estate. Mukhang marami ditong nasa real estate. No? By the way, meron akong friend na nagtuturo ng FB ads pagdating sa real estate. And I have multiple friend din na nasa real estate industry. Pero meron akong friend talaga, yung real estate din yung isi-share. Pero pwede ko siyang invite siguro next week or sa mga susunod na session natin para makapag-share sa inyo ng mga strategy when it comes on real estate. FB ads. Okay?
So number one, yun, siguro para makapagbigay din ako ng tip, no? Para mag-target sa real estate. Number one pa rin talaga, i-priority mo yung magiging messaging ng creative mo, 'di ba? Sa real estate. Kumbaga, level up mo yung creative mo. Okay, mas mag-focus ka doon. Tapos, kung magta-target ka naman, yun, pwede mo i-target yung mga high-value goods. Pwede mo i-target yung mga banks. Pwede mo i-target yung mga naka-follow sa mga kilalang developer or mga property project, yung mga project, big project na related pagdating sa real estate. But still, yes, pwede mo pa rin i-type yung mga interested pagdating sa real estate investing and so on. Pwede pa rin naman yun. And magiging powerful lang kapag maganda yung creative mo and messaging targeting. Okay? So, hopefully nakatulong, Banjeline. Alright, thank you daw. O, Coach. Message kita. Thank you, Coach. Thank you din, Macmac, for tuning in and for asking that question. So, yeah. So, meron ba tayong na-miss na katanungan? Let me check. Charlene is watching. Thank you so much. Grabe. Ayan. Dami na pala natin dito. Ayan. Sige. If you're watching yung itong ating live, sorry, hindi na po ito live kapag in-upload ko sa YouTube. By the way, hindi po siya live, pero you can still engage pa rin naman. You can ask questions. And from time to time, check ko yung mga comment dun sa YouTube ko. Pero hindi ko mapapromise na marireplyan ko po kayo lahat dun sa YouTube. Ayan. So, sobrang daming message and inquiries. Kaya I highly recommend to attend on live dito sa ating live Q&A session dito sa aking community. Okay? Great. Sige, sagutin natin. Thank you po, Coach. Hi, Coach. Paano gumawa ng multiple ads? Example for kitchen modular cabinet. Gerald De Luna. Gerald. Parang student kita, Gerald, no? Hindi. Meron din kasi kung same business na meron ka. Living room modular cabinet, wardrobe modular, toilet and bath cabinet, space-saving modular cabinet contractor. Okay. So, multiple ads. Okay. Basic lang. Kung mag-create ka ng multiple ads, mag-edit ka muna. Kung picture ads yan, create ka ng multiple variation ng ads mo. Kung video yan, mag-create ka ng multiple variations ng ads mo. Tapos, i-run mo yun sa Facebook. So, paano siya piniplay sa Facebook? So, sa Facebook ads, ayan, meron pong tinatawag na campaign, which is isa lang yon. Meron din tinatawag na ad set, which is isa din yon, pero you can duplicate. And meron din tinatawag na ad. Campaign, ad set, and ad. So, dito, best strategy kapag meron ka ditong at least, ayan. Ako minimum of 3. Pero ngayon, based sa mga testing ko, minimum of 10 creatives per campaign or ad set yung ginagawa namin. And it works. Pero, syempre, it takes time to create yung creative. So, minimum of 3 muna na creative. So, creative 1, okay? Example, modular ad number 1. Ayan, pangalanan mo muna. Number 2, sorry. Ayan, number 2. Tapos dito, number 3. Okay, lagyan ng proper file name ha, para at least matatrack nyo yung creative nyo. Kung meron bang specific offer, lagay mo kung sino ba yung ambassador, pwede mong ilagay dyan. So, assume na lang natin na modular, but modular po yan. Disregard na lang. So, 1, 2, 3 ad. So, mangyari dyan, magkikreate ka ng multiple ad. Dito sa part na to, magpa-publish ka, of course. Ayan, magpa-publish ka, magkikreate ka ng ad. Dito, okay ko lang to. Tapos, don't use existing unless na-run mo na yung ads na yun before. Create an ad. Okay? So, create an ad. Tapos, set up creative. Pwedeng image, pwedeng video. Then, yung regular na process ng pag-publish ng ads, ganun yung gawin mo. Tapos, gawin mo dito sa number 2 is same process. Or bago mo i-duplicate, ang pinaka-easy din, i-delete ko muna to ha, na-advance yung ating pag-quick duplicate. Ayan, ang ginagawa ko is ginagawa ko muna yung number 1 ad, tinatapos ko muna. Kung minsan kasi may mga messaging doon na dapat, especially sa send message, may mga welcome message ka na sineset doon. Or kung website naman, may mga website ka rin sineset dyan. So, ayun, example, ito. Para once you duplicate, nakaset na yun sa pangalawa. Okay? So, papalitan mo na lang yung ad copy,
Papalitan mo na lang yung video or image, tapos duplicate ka lang dyan ng duplicate. So, minimum of 3. Iyon po yung sagot para makapag-run ka ng multiple ad using yung isang campaign and using isang ad set lang din ang ginagamit mo. Sa simula, yun yung best. Okay? Minimum of 3. Okay? And then, wala ng maximum. Okay? Sa inyo, minimum of 3. And right now, sa akin, minimum of 10 per campaign and ad set yung ginagawa ko. Okay? So, medyo next level yung creative production kapag ganun. Pero sobrang ganda kasi kapag mas maraming creative. Sobrang ganda ng optimization. Okay? So, yeah. Next question na sasagutin natin. Hopefully nakatulong po ito. Gerald. Ayan. Si Gerald pala to. Pag 5 sets ng creative po, magkano po ang best budget? Budget meal. May budgetarian pala tayo dito. Sorry. Budgetarian, no? Budgetarian, syempre, kailangan nating i-budget yung marketing budget. Allocated naman talaga dapat yun. So, kapag 5 creative, ganito po kasi yung ads, no? Sige, explain ko lang. Ad objective. Ayan. So, kita ba? So, sa ad objective, ayan, ito po yung engagement, sales, and so on. Tapos, ang nangyayari is meron kang ad set, no? Okay, ad set. Ito po yung pinakita ko kanina. Dito tayo naglagay ng targeting. Tapos dito, merong 5. Okay? So, ito pong mga box na to is mga creative. 1, 2, 3, 4, and 5. So, budget meal. $1. Okay? Yes. Makakapag-run kayo ng ads kahit $1. 57, 58. Depende sa palitan. Gawin mo na lang 60. O siguro gawin mo 100 pesos per day. Ayan, hindi to $100 peso. Yun yung budget to test yung creative mo. Ayan. So, expect lang na kukunti ang makakakita. Okay? Kasi maliit lang ang budget mo eh. And expect lang na talagang matagal yung magiging optimization ng ad mo dahil mababa ang budget mo. So, ngayon, para ma-shortcut mo yung optimization ng ad mo, okay, ako, instead of 100, okay, ilalagay ko na na budget is, let's say, 10,000 a day. Okay? Anong masya-shortcut mo dito? Okay? Yung waiting time na dapat nalaman mo na kung effective ba yung ads mo or hindi. You can start 1,000 a day, 500 a day. Pero ang 10,000 a day kasi sobrang bilis na yan. Sobrang bilis nitong makuha yung kung ano yung magiging effective dito. Ma-identify mo kaagad sino yung wins. And yung mga ads na dapat i-close mo na. Let's say nag-wins 1, 2. Yung ad number 1, ad number 2. And si Facebook, dahil matalino si Facebook, yung ginawa kasi natin ng process, multiple ad. Si Facebook ngayon, yung mag-allocate saan niya ipapakita yung ad mo. So, dito niya pinakita, kaya siya nag-win sa 1, 2. So, itong mga 3, 4, 5 na creative, may mga nakakita, pero hindi pinapriority ni Facebook. Pinapriority niya na ipakita yung ad mo dito sa 1, 2. So, anong gagawin mo sa 3, 4, and 5? Ipopost mo lang, or hindi mo i-delete ha, i-kill, or ipopost, post ad. Pero hindi objective ang ipopost, hindi ad set ang ipopost. Ang ipopost mo is itong, ayan, ito mismo. And i-stay mo lang yung 1, 2 na creative. Okay? So, budget meal, to answer your questions, 100 peso a day. Yun, budget meal na yun. Kahit meron ka pang 5 creative, 10 creative, start ka sa 100 peso kung iyon yung allocated budget mo per day. You can start, wala naman akong binigay na limit. Siguro pinaka-max sa testing, 10,000 ayun. Sobrang laki kasi kung i-increase mo pa dun. So, max na sa akin yun, 10,000 a day sa testing. Okay? Max na yun. Alright, hopefully nakatulong yon, brother. Sino yung nagtanong kanina? Ayan. Sige, sagutin natin yung questions. Yan, dami palang question, no? Sige. Ay, si Macmac yan.
Hello Coach J, ano po ang pinaka-effective na campaign, engagement or traffic? Ang ginagawa ko po kasi sa TikTok style, yung mga nag-affiliate. Then nirerun ko yung ads sa page ko. Then yung Shopee affiliate yung ginagamit ko. Advice po, paano po mag-set up lagi kasi akong lugi. Take you in advance. Jared, anong ginagamit mong creative? Objective. Both, i-run mo to. So meron akong friend na affiliate marketer din. Ang ginagamit niya is traffic. Okay? Traffic po ang ginagamit niya. Pero yung iba, syempre, mag-work yung ads kapag engaging yung creative mo, yung ad mo. Example, video ad mo. Nag-offer ka ng affiliate sa Shopee or sa TikTok or sa Lazada. Then, ilalagay mo yung link. So, engagement. Best yun kapag gusto mong mag-engage, mag-viral yung ad mo. Pero kung gusto mo lang ng cookie, dun, yung cookie po, yung pag kinilik, then masasave yun sa browser, sa yung makikredit yung commission sa Shopee, Lazada, and diba? So, may ganon. So, it's up to you, depende sa goal mo. So, both ako, masasuggest ko na dapat nagawa mo siya both para makapag-decide ka ano yung ikikip mo na objective every time na mag-run ka ng ads. Okay? Thank you, Coach. Gerald, Macmac, thank you din. Sobrang helpful. Hello, good evening. Sa real estate po ako, nag-try ko ng mag-ads pero more inquire lang, walang sales na pumapasok. Bernadette, okay? Sino yung nag-handle ng inquiry? Bakit walang sales? Ikaw ba or meron kang admin? Okay? So, number 1, yun yung i-double check mo. And then, i-observe mo yung mga quality ng leads na pumapasok dun sa inquiry. Kapag tingin mong mga unqualified yung mga nag-i-inquire, okay? Try to check kung ang messaging ba ng ad mo is talagang, example, mahal ang property, tapos ang inano mo dun example ganito yung property is sobrang mahal, pang high value. Tapos ang ginawa mo, okay, high value property. Sorry. Tapos sa ad, ang messaging mo, okay, no down payment. Kumbaga, na-hook mo lang sila para mag-inquire. Diba? Tapos ano pa ba, yung mga other messaging na dapat hindi natin ginagamit kapag high value yung offer natin. High value offer to. Okay, so dito sa sa message mo pa lang sa creative, dapat sa hook mo, kailangan pangkuha o pang-attract dun sa mga right people. Kasi pag no down payment, marami talagang inquiry kasi no down payment. Tapos ang ganda ng kung house and lot yan, or condo and so on. Kahit sa mga nasa car sales, ganun din. Marami ka talagang makukuha na mga unqualified na inquiry or leads kapag ito yung mga lagi mong positioning. Okay? No down payment. Kasi talagang maraming maiinganyo. So let's say, lagyan mo ng down payment, di ba? So, taasan mo. 50% down payment. Tapos, ito yung offer. Let's say, lagay mo dito yung property na in-offer mo. 5M. Okay? 1 bedroom. Okay? 15M. 3BR. So, nilagyan mo ng amount. So, dun pa lang sa yes, kokonti ang magi-inquire. Pero mga right people yon. Kasi, pinipre-qualify nila sa okay, mukhang kaya ko to, tapos 50% down payment. Pero 50% laki na nun Sample lang naman to. So, lagyan mo ng amount, especially kung nasa real estate, ilagay mo yung amount. Ngayon, kung ayaw mo naman ilagay yung amount, sa creative ka babawi. Okay? Baga yung paano mo i-deliver yung content mo dun sa ads mo is pang high value din yung nabanggit ko kanina. Okay? So, yeah. Not sure if magkulang po sa settings. Settings, hindi naman most of the time, hindi naman talaga settings ang problem dun sa ads. Okay? Mas madalas talaga, kung alam mo, aware ka paano sineset up yung ads, meron kang basic knowledge, foundation, nakakapag-run ka na ng ads before, I believe, hindi talaga ad yung may problem. Okay? Pwede yung offer mo, yung messaging mo, and so on. Iyon, yung una mong i-check. Okay? Alright. So, yan. Thank you so much sa mga katanungan nyo, guys. And for those people na hindi nakapagtanong, walang problema. Ayan.
At hindi ko man nasagot yung mga katanungan nyo at nasagot ko yung kanina, don't worry, ibabalikan ko po yung mga katanungan nyo. So yun guys, so yun, thank you so much, no? By the way, before we end this live, meron akong gagawin na training series. By the way, free lang din to sa YouTube. So i-release ko siya sa mga susunod na araw. So I'm planning to create a 30-day content sa YouTube specific pagdating sa FB ads. Okay? So kumbaga kung gusto mong matuto kung paano ka paano mo ma-master, paano mo matututunan yung mga ins and out pagdating sa FB ads, mag-type ka dyan sa ibaba ng 30 days. Ayan, 30 days yung keyword para malaman ko. Okay? So kung mapapanood mo man to sa YouTube, I highly recommend to type 30 days. So i-release ko siya weekly, yung mga content na yon, para mas marami pang matulungan tayo ng mga kababayan natin na gustong matuto ng FB ads skills. Okay? And ma-apply din sa mga pwedeng sa client, pwedeng sa personal business nila. Alright. So yun. So yun po yung re-release natin. Coming soon, 30 days. Thank you so much for engaging, Vince, Reynaldo. Ayan. Dami nito, no? So 30 days, naka-ready na yung mga topic and content na, kumbaga, syempre, i-record, i-shoot ko na lang yung mga topic na yun. So para kang nag-avail ng talagang ng worth 50,000 na course once natapos mo yung 30 days content series na yun specific pagdating sa FB ads. Alright? So yun, that's my goal dun sa aking content na i-release coming soon. Alright, so yun. So, double check lang natin kung wala tayong na-miss na mga katanungan. Thank you daw, thank you. Sige, thank you so much then for tuning in. Naka-public, buo ba, or unlisted? Siyempre public, hindi ko siya i-unlisted. Siyempre, ang goal ko is maraming ma-reach dun na content sa aking channel. So, lahat po yun is public. Yan, pwede mong i-share sa team mo kung gusto nilang matuto pagdating sa FB ads. Alright, so for now guys, that's it for now. Maraming salamat. Thank you for tuning in dito sa ating quick live Ask Me Anything questions dito sa aking page. And if you're watching here on YouTube, make sure to like and subscribe sa aking channel para mas marami pa tayong ma-reach ng mga kababayan natin. Okay? So, yun. I believe nasagot ko na yun, Jared, no? Depende talaga sa creative para makabenta. Yes, exactly. Thank you sa time. Baet, thank you din. Bernadette, thank you so much. Rowena, thank you so much. God bless you all. Bye-bye everyone and good night.